Ayan, so continuation ng ating algebra playlist. So, third topic on our list is the polynomials. So, polynomials, sige, umpisahan agad natin. Polynomials, expression combining numbers, letters, involving at least one of the basic operations. So, himay-himay natin. Ang sabi, combination daw siya ng numbers. So, for example, number 5. Combination daw ng number, letter, for example, ay variable x. Tapos, dapat daw may at least one of the basic operations. So, recall na ang mga basic operations natin, we have addition, we have subtraction, we have multiplication, tsaka division. Itong apat na to, yung tinatawag na basic operations. And kung napapansin nyo, nasunod siya dito sa example nating 5x. Kasi kahit pa hindi nakasulat, di ba, ibig sabihin lang ng 5x ay 5 times x. Kasi understood na pag magkadikit, yung constant tsaka yung variable, meron siyang multiplication na operation dun sa gitna. Di ba? So ito pala, itong 5x pala, ay example ng polynomial. So another example, pwede rin siya sa 5 over y. Kasi kung napapansin nyo, meron ako ditong number, meron ako ditong letter, which is variable y, tapos meron ako ditong operation, which is division. So, tanong, pwede bang maging polynomial ang letter lang? For example, x squared lang, ganyan. The answer is yes, kasi, di ba, recall lang ulit na palaging may 1 dito. Invisible nga lang. So, may 1 dito, so, ibig sabihin, combination pa rin siya ng number at letter. So, paano naman pag single na constant lang, pag nag-iisang constant, for example, ay 3. So, example ba to ng polynomial? The answer is yes din, kasi kung napapansin nyo, di ba yan, kung i-apply natin yung natutunan natin doon sa law of exponent, pwede natin siyang isulat as 3 times x raised to 0. Di ba yung x raised to 0? This is simply equal to 1. Which is 3 times 1, this is also simply 3. So, ibig sabihin, ang 3 ay combination ng isang constant at ng isang variable na naka-raise kay 0. Okay? So, ibig sabihin, ang constant alone is also an example of polynomial. Okay? So, para mas mahimay pa natin, tingnan natin tong classification of polynomials. So, ito, madali lang naman. Basahin ko na ha. So, monomial. A monomial, a polynomial with 1 term. Binomial, a polynomial with 2 terms. Trinomial, a polynomial with 3 terms. Tapos, polynomial with 4 or more terms is polynomial. So, ito lang yan. Kapag daw monomial, 1 term lang yan. So, for example, nakakita ka ng ganito, ng x, sabihin natin 2x. So, kung napapansin nyo, 1 term lang to, diga. Ito lang yan, isang term lang yan. Pwede rin siya sa xy. Isang term lang yan. 2 over w, isang term lang yan. As long as isang term lang, ang tawag sa kanya ay monomial. Kapag ka naman binomial, 2 terms daw, 2x plus xy. So kung napapansin nyo, nasabing 2 terms yun kasi pinaghiwalay siya ng addition na operation. Pwede rin siya sa ganito. For example naman ay 2 minus x squared. So kung napapansin nyo, this is example of binomial kasi mayroon kang isang term dito, mayroon kang pangalawang term dito, tapos pinaghiwalay siya ng subtraction sign. So ganun. Palaging addition tsaka subtraction yung naghihiwalay sa kanila. Para masabing 1 term ang isang expression or 2 term. Palaging minus or plus yung naghihiwalay. So, trinomial, ganun lang din. Nasa root word naman, trinomial, ibig sabihin 3. So, for example, ay 2x plus xy minus x squared. So, kung napapansin nyo, meron akong 1, 2, 3. So, ang mga naghiwalay sa kanila, hiniwalay siya ng addition, hiniwalay siya ng subtraction. Okay, kaya naging 3 terms. Ngayon, dito naman kay polynomial, a polynomial with 4 or more terms. So, kapag lumagpas na sa 3, for example, naging 4, like x plus y plus z
plus W. For example, nakakita ka ng ganyang term. Diba, napansin mo, 4 na term na yan. Ang tawag na sa kanya, polynomial. Ngayon, ang general na tawag sa lahat ng to, dito sa 4 na to, ang general na tawag sa kanila ay polynomial. Sadyang dito, ito lang yung mas specific na tawag sa kanila kapag 1 term or 2 term or 3 term. Pero kapag lumagpas na ng 4, tinatawag na lang natin siya palagi na polynomial. Okay, so sana klaro yun. So, tingnan natin tong addition and subtraction of polynomials. So, sabi doon sa rule number 1, to add 2 or more monomials with the same literal coefficient, add only their numerical coefficient and affix the literal coefficient. Ngayon, ang tinatawag po na literal coefficient, itong literal coefficient na sinasabi, tinatawag din to or mas kilala natin to bilang variable. Ito yung x, y, z, ganun yun. Yun yung literal coefficient na sinasabi. Ito namang numerical coefficient, ito naman yung constant. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Constants. So, ang sabi, pagka daw tayo ay nag-a-add or nagsusubtract ng monomial sa monomial, tapos pareho yung variable, ang pinag-a-add lang natin doon at pinagsusubtract ay yung kanilang mga constant. So, para mas makakita nyo, mas maintindihan natin, apply natin siya sa example. So, ito, number 1, kung napapansin nyo, di ba, meron tayo ditong operation na addition. Tapos, kung napapansin nyo, may 1 term ako dito ng x, tapos yung kabila ko, x din. So, obviously, pareho sila ng literal coefficient. Pareho sila ng variable. So, ang gagawin daw, kapag pareho yung variable, pinag-a-add lang natin or pinagsusubtract lang natin yung ating constants. So, since addition to, edi pag-a-add natin. So, negative 8 plus 15, that is simply 7. Tapos ikakopy lang natin yung variable na x. Kaya yan yung final answer natin. So, another. For example, ganito. Napapansin nyo? Diba meron ako ditong variable a? Parehong variable a sila. Ang gagawin natin, ikakopy lang natin yung a. Tapos, ang gagalawin lang natin ay yung constants niya. Since negative or since minus yung operation, edi pagmaminusin natin, 8 minus 15, that is simply negative 7. So, yun yung final answer natin. Kakopy mo lang talaga yung variable, tapos ang gagalawin mo lang ay yung constant. Okay, kung ano man yung hinihingi. Ito, medyo medyo iba lang yung itsura, pero ganun lang din yan. Diba ito, negative 8y, ang gawin natin, i-distribute muna natin itong negative. Diba itong negative, pwede siyang pumasok doon para magkaroon tayo ng minus or plus na symbol. Negative times negative, that is simply positive, 15y. So, ito ngayon ang ipe-perform natin. So, kung napapansin nyo, meron ako ditong variable y pareho, tapos add. Ito pag-a-addin mo lang yung negative 8 plus 15. Isasama yung sign ha. So, negative 8 plus 15, that is simply 7y. So, yun ang final answer natin. Kakopy mo lang talaga yung yung literal coefficient as long as pareho. Dapat ay parehas. Okay? Next ay ito, rule number 2. So, dito naman, kung dito kanina, monomial sa monomial, dito naman, polynomial sa polynomial. So, maramihan. Sa madaling salita, sabi, to add 2 or more polynomials, add similar or like terms together. So, i-apply na agad natin dito sa example para magkaintindihan tayo dito. So, sabi, letter A, pag-a-add-addin daw natin to. Itong tatlong terms. So, di ba, meron akong trinomial dito, may trinomial dito, tapos may polynomial dito. Pag-a-add-addin daw natin yan. Ngayon ako, personally, pag nagsosolve ako ng ganyan, ang ginagawa ko, nilalatag ko muna siya ng isang diretsyo. So, ito na yun. Diniretso ko na dito para mas, dinayaan ko na kayo. Pero, nilatag ko na. Ito lang yan. Kinapi ko lang ha. Ito lang yan. Ang gagawin daw natin, after natin ilatag, pag-a-add-addin natin yung mga pare-parehong terms. So, di ba may x square ako dito, may x square ako dito, tapos may x square ako dito. Yun yung pag-a-add-addin natin, yung mga constant niya. So, 3 plus 7
minus 4. So, 3 plus 7, that is 10. Minus 4, that is 6. Tapos copy mo lang yung term na x square. Sasama yung sign, huwag kalilimutan kasi mamamali tayo. So, ito, x, we have x here. Meron ka pang x dito. So, that is negative 4 plus x, that is negative 3. Ito yun, negative 4, tapos plus 1. So, negative 4 plus 1, that is negative 3. Tapos copy yung term. Ito naman, yung variable y naman, diba? Meron kang y dito, may y ka dito, tapos may isa ka pa ditong y. So, mo lang, i-add mo lang yung numerical coefficient. Negative 4 minus 2, that is negative 6. Negative 6 minus 1, negative 7. So, this is negative 7y. Tapos, ang huli natin, meron pa ba? So, meron tayo ditong constant na negative 2, may constant na negative 7, pag-aadin lang natin. Negative 2 minus 7, that is negative 9. So, that makes it as our final answer. Ito na yung final answer natin. Okay? So, ganun lang. Dito, ganun lang din. So, kung napapansin nyo, meron akong trinomial dito, may trinomial dito, tapos may trinomial dito. Tatlong trinomial. Gagawin mo, again, ilalatag mo lang siya na isang dire-diretso. Huwag mo lang kalilimutan yung mga sign na gano'n, yung mga gano'n. Huwag mo siyang kalilimutan. So, pag ginawa mo siya dito, yan ang kalalabasan. So, like term sa like term. So, kung napapansin nyo, may x square ako dito, may x square ka dito, may x square ka dito. So, pag-add-addin mo lang yung mga constant. So, 8 plus 5, that is 13, minus 4, that is 9. So, we have 9x square. Meron ka ditong 7x, meron ka ditong negative 6x, that is negative 13x, tapos plus 11, that is negative 2x. Tapos may y ka dito, negative 2y, minus 15y, negative 17y. Negative 17y minus 9, that is negative 26. Negative 26y. Tapos, kung napapansin nyo, wala na natira, diba? Wala nang constant. So, ibig sabihin, ito na yung final answer natin. Kasi nakuha na natin lahat. Napagsama-sama na natin yung mga like term sa like term. Yan. So, ganyan. Ganyan siya ginagawa. Rule number 3 ay to subtract polynomials, change the sign of the subtrahend and proceed as in addition. So, dito naman, medyo lang din, halos ganun lang din. May papakilala lang ako sa inyong concept. So, pag sinabing subtrahend, guys, so for example, nakakita ka ng ganito, 9 minus 3. Ang subtrahend na tinatawag dito ay yung bumabawas. Okay? Itong binabawasan, ang tawag sa kanya, minuend. Okay? Minuend itong binabawasan, subtrahend yung bumabawas. Okay? So, para mas ma-apply natin, para mas makakita nyo, apply natin dito sa example. Okay, so sabi, subtract 4x minus y minus 3 from 2x minus y minus 4. So, nakakita tayo ng from. So, pag nakakita ng ganyang from, matik yun, itong 2x minus y minus 4 na ang ating magiging minuend. Kasi siya yung binabawasan natin. So, siya yung ilalagay natin sa unahan. Or pag in-analyze natin, ganun din yan, diba? Kasi sabi, ibawas si 4x minus y minus 3 kay 2x minus y minus 4. So, ibig sabihin, ang binabawasan dito ay yung 2x minus y minus 4. Tapos, sin-subtract, di-minus lang, tapos parenthesis, ang bumabawas or ang subtrahend natin ay 4x minus y minus 3. Tapos, ang sabi sa rule number 3, kapag daw, ang subtrahend daw ay nag-iiba ng sign or sa madaling salita po, nagdi-distribute yung ating negative sign. Okay? So, pag nag-distribute yan, ano mangyayari? So, this is 2x minus y minus 4. This would be negative 4x na. Tapos, negative times negative, positive y. Negative times negative, positive 3. Tapos, dito na natin ipe-perform yung addition. So, pagsasama-samahin na lang natin yung mga like terms.
Kagaya ng ginagawa natin kanina. So, 2x, x sa x, tapos y sa y, tas constant sa constant. So 2x minus 4x, that is negative 2x. Tas itong negative 1y plus y, di ba magka-cancelled out lang yan kasi negative 1 plus 1, that is 0. So magka-cancelled out na to. So constant sa constant naman, negative 4 plus 3, that is negative 1. So therefore, ito na yung ating final answer. Okay? So letter B, ito halos kapareho lang, may konting twist lang. So sabi, subtract 4x plus 3y plus 5 from the sum of negative 3x minus y plus 5 and x plus 8y minus 3. So nakakita ulit ng keyword na from. So obviously, yung sinundan nung from or yung sumunod dun sa from, ito ang ating magiging minuend. Ito yung babawasan. Okay, so obviously siya nasa unahan. So this is negative 3x minus y plus 5. Tapos take note lang din, analyze natin, sum daw netong dalawa. So ibig sabihin, ang magiging minuend natin ay yung pinag-add na negative 3x minus y plus 5 at saka x plus 8y minus 3. So pag-a-add natin yan, x plus 8y minus 3. Tapos parenthesis mo lang. Tapos itong part na to, ito naman yung ating magiging minuend. So this is minus, parenthesis ulit, 4x plus 3y plus 5. Tapos magdi-distribute lang ulit yung negative, diga. So doon, tsaka doon sa 5. So pag ginawa natin yan, simplify natin tong part na to. So itong negative 3x minus x, that is negative 2x. Itong negative y plus 8y, that is positive 7y. Itong 5 minus 3, that is positive 2. Tama? Tapos ito naman, mag-iiba yung sign, negative 4x, negative 3y, negative 5. Nag-flip lang yung sign. Next nyan, sisimplify na natin yan. So, negative 2x, negative 4x, that is negative 6x. So, positive 7y, negative 3y, that is positive 4y. 2 minus 5, that is negative 3. So, ibig sabihin, ito na yung ating final answer. Okay, so ganyan mag-simplify ng, or ganyan mag-subtract ng ating polynomials. Next na concept ay itong symbols of grouping expressions. So, addition of algebraic expressions frequently involve the symbols of grouping such as parentheses, brackets, and braces. So, ngayon, ang ibig sabihin lang po niyan, para kasi siyang hierarchy. So, ang pinaka nasa baba dyan ay itong parentheses, sumunod dyan ay brackets, sunod yung braces. So, ibig sabihin, palagi mong uunahing i-perform yung nasa loob ng parentheses, sunod yung nasa loob ng bracket, tapos huli pa yung braces. Okay, basta palaging mauna yung pagpa-perform dito sa parentheses na bracket. Okay? So, gawin natin dito sa example, no? So, ito parang pinaka-practice na lang natin to exercises, kumbaga. So, zoom ko lang natin. So, careful lang din dito kasi minsan mali yung pagdidistribute o kaya naman napapagpalit. So, dapat ay careful tayo dito. So, una natin gawin dito, i-distribute natin yung negative sign sa loob ng parentheses. Okay, para ma-simplify yan, unang gagawin, syempre, i-distribute muna natin yung mga constant at yung negative sign dun sa loob ng parentheses. Ito doon, negative 2 dito sa 6. Pag ginawa natin yan, negative times 2x, that is negative 2x. Tapos ito ay magiging positive y na. Ito ay magiging negative 10. Ito, since addition lang, walang magbabago dyan. This is 4x minus 3y pa din. Kay addition, walang problema kasi wala naman nagbabago eh. Kay subtraction, nagkakatalo. So, negative 2 times 3x, this is negative 6x. Negative 2 times negative 4y, this is positive 8y.
negative 2 times positive 6, that is negative 12. Tas dito tayo magsisimplify. So kung napapansin nyo, meron tayo ditong negative 2x, meron ka ditong negative 6x, meron ka pa ditong 4x. So negative 2 plus 4, that is positive 2, minus 6, negative 4. Negative 4x. Next ay kay y variable naman. So we have positive 1y minus 3, that is negative 2y, negative 2 plus 8, that is 6, or 6y. 6y. Tapos, next ay sa mga constants naman. So, negative 10 plus, minus 12, that is negative 22. Ano? So, yun. As long as kabisado naman yung 4 basic operations tsaka yung integers, yung negative sa negative, positive sa positive, hindi naman tayo mahihirapan dito. So, dapat ay master yung part na yun. Ano? So, final answer. Next, I think this is the last example na. So itong negative 2, distribute doon to then. Tapos, itong negative sign, papasok doon sa loob para ma-simplify natin. Tapos, yan, there you have it. Ano na yan? Dire-diretso na yan. This is 4x minus 2y minus 5. Negative 2 times 8x, that is negative 16x. Negative 2 times negative 7y, that is positive 14y. Tapos ito, mag-flip lang lahat ng sign kasi negative, nakamultiply kay negative. This would be negative 3x. This would be 4y. This would be 1. This would be 1. Tapos, simplify lang natin. Diba kung napapansin nyo, may mga like terms. So, ito, 4x. Itong negative 16x, that is negative 12x. Negative 12x minus 3x, that is negative 15x. Para sa ating unang terms. Kay y naman, negative 2y plus 14, that is negative 12. Or sorry, positive 12. Positive 12 plus positive 4, that is 16y. Sa constants naman, we have negative 5. Tapos, meron din tayong 1 dito. Ano? So, that is negative 4. So, ibig sabihin, ito na yung ating final answer. Negative 15x plus 16y minus 4. So, ganun lang naman siya ginagawa. Ganun lang naman yung para sa ating polynomial. Actually, madali nga lang siya eh. Basta alam mo yung 4 basic operations, kung paano nagwo-work yung integers, yung negative tsaka positive, hindi ito mahirap eh. So, as long as master natin yun, kayang-kaya ditong makapagsagot. So yun lang naman para sa polynomials. At, yeah, salamat.